Sabi sa mga awit 134, talatang 1, hali kayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng lingkod ng Panginoon na nakatayo sa gabi at bahay ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Kami pala ay mga tanod mo sa gabi at sa bahay mo Panginoon. At kami ini-invite mo na kami pumunta. Hali kayo, tayo'y pumunta sa gabi sa bahay ng Panginoon. Amen. Kapag tayo ay in-invite sa gabi, wala namang service. Tama ba? Pero ang sabi ng ating Panginoon, makipanalangin tayo. Wala po tayong gagawin kung hindi humiling sa Diyos. Noong umuwi ako rito, ang bala ko lang ay gumawa ng panahon para magsimbahan. Pumunta ako sa Quezon City, mag-service ng 4 na service, tapos na. Pero nung nakita ko yung isang bagay na gustong pagawa sa akin ng ating Panginoon, ang Diyos ang nananagot. Nung si Joshua ay lingkod ng Panginoon, ang sabi sa kanya, basahin mo ang banal na kautusan gabi at araw. Gabi at araw, ano po? Pero wala siyang pangako na pagpapalain pa siya. Tama po ba? Nung tinatawag natin na Haring David, ang sabi sa kanya, ano ang kaya natin? Tama ba? Nung si Haring David, ang dala niya lang nang pumunta siya kay Haring Saul, ay yung tinatawag niyang tirador. Wala siyang tinatawag nating goma para banatin. Pero ang kanyang paraan ay i-measure lang. Kaya nung dumating ang pagkakataon na nagyabang tong Pelestio na si Goliath, naghahamon siya ng isang laban lang. Walang pumatol, kung hindi yung 13 anyos lang. Ano ang gusto ni Haring David noong panahon na yon, nung siya'y bata pa? Wala siyang tinatawag na planong maging hari. Pero ang Diyos, siya ang nagpaplano sa buhay natin. Tama po ba? Si Haring David, nung siya ay nagplano ang Diyos sa kanya 13 anyos, wala siyang gagawin kung hindi yung kanyang string o yung tinatawag nating tirador ay paikutin niya. Pero, meron silang agreement ng Diyos. Pumunta ka sa ilog at kumuha ka ng 5 pirasong bilog na bato. 5 lang. Siguro tayo, hingin natin, Lord, dapat 50. Baka hindi ko tama yung 5. Tama ba? Lahat ng pangarap natin, meron lang tayong 5 pagkakataon sa Diyos. Tama po ba? Huwag po nating sayangin ang pangarap ng Diyos. At kung sino yung lingkod ng Diyos, sinabihan ka, sundin natin. Tama po ba? Si Samuel, ang sabi sa kanya, pinahirang ka ng Diyos, pero siya'y pinili. Tandaan po natin, si Samuel, ang pari nung panahon na yon, ang sabi sa kanya, pinahirang ka ng Diyos, pero siya ay pinili ng Diyos. Walang pagkakaiba yung pinahiran at pinili. Kayo po, sabi rito, sa ating verses, ang sabi po rito, hali kayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ay maglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, kami lang ay lingkod, pero ang tawag sa inyo, lingkod din. Kaya dito makikita natin, ng buhay ng lingkod ng ating Panginoon, meron siyang plano na sa inyo. Huwag tayong manghina. Tama ba? Pagsubok yan, kaya tayo sinusubok para tayo tumaas yung grado natin. Tama ba?
Yung grade 1, magsusulit siya para siya ay mapunta sa grade 2. Kaya ang sabi nga rito, no read, no pass. Tama ba? Yun ang panuntunan ng tinatawag nating DepEd natin. Pero ganun din tayo. Hindi tayo napopromote kapag hindi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Lagi lang tayo nanghihina, iniisip natin yung problema natin. Huwag tayong mag-isip ng problema. Ang Diyos, ibigay natin yung problema sa Kanya, yung kabalasyaan. Kaya nga sabi rito, kayo nakatayo ng gabi sa bahay ng Panginoon. Ano gagawin? Ibigay natin ang problema natin. Walang problema na hindi mariresolba ng Diyos. At ang Diyos, alam ko, lahat kayo susuklian yung ginawa ninyo. Tama ba? Ano sabi? 3 at 4 na saling lahi, babayaran ng Diyos ang pagkukulang sa inyo. Noon, ang sabi nga ng aking kasamang bishop na si Rodelia, ay maglingkod tayo. Walang primatibong kaisipan sa akin o yung banyagang kaisipan na meron akong makukuha. Anong benepisyo? Nung dumating sa akin ang pagkakataon, nagkaroon ng benepisyo. Tama ba? Yung benepisyo na yon, tandaan ninyo, isa yung pagpapala. Kaya sabi ni kay Haring David, kumuha ka ng 5 batong bilog. At alam niyo po ba, para lang 10% na pwede niya mapatay si Gulayat. Dahil yung Pilisteo, kumpleto ng gamit. Kumpleto siya ng bakal sa dibdib, sa kamay, sa braso. Tapos yung kanyang likod ay meron din bakal, yung kanyang binte meron din, hita niya meron din, paa niya meron din. Ang pagitan lang ng mata at ang ilong ang wala. Pero dahil nga binigyan si Haring David sa edad niya, ay pinaikot niya. Kaninong talino ang ginamit ni Haring David? Di ba sa Diyos? Amen. Kaninong lakas yung ginamit ni Haring David? Di ba sa Diyos? Kayo po, yung po bang gagawin ninyo sa ating Panginoon, kaninong lakas ba yung gagamitin natin? Di ba sa Diyos? Kaya yung talino na ginagamit natin sa bawat pagkakaisa natin, ang sabi nga rito, ang lahat tayo ay pumunta sa bahay ng Panginoon at purihin siya. Lahat tayo. Ibig sabihin, walang sinisino, pantay-pantay tayo sa ating Panginoon, tinawag lang kami ng una, pwedeng kayo ang pangalawa. Amen. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, magkatuwiran tayo. Tama ba? Pamamaya, yung binabanggit mo, Panginoon, ako po ang nagpagawa niyan. Dinunit niyo po yung bubong. Lupa, dinunit niyo po. Sabi ng ating Panginoon, ang buhay mo, ako ang nagbigay. Isa pang bagay na pwede nating ipagpatibay. Sabi nung isang mayaman, dahil nga yung kanyang inani ay sobra-sobra, nagyabang siya sa Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, Diyos ko, itong warehouse mo, gigibayin ko na. Nung gigibayin niya yung warehouse, ano nangyari? Nagawa na uli yung tinatawag nating bodega. At ang sabi sa kanya, kaluluwa, katawan, magala ka. Kapagkat hindi ka na uling magugutom. Ano sabi ng ating Panginoon? Hangal, ngayong gabi, kukunin ko na ang kaluluwa mo. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nire-rescue ng Diyos, pagpapala yun. Pero iba yung tinatawag nating oportunidad. Dapat nga yung lahat ng oportunidad, ipaglingkod natin, yung buhay natin, yung mga problema natin, ibigay natin sa ating Panginoon. Ano ang mangyayari kapag binigay natin sa ating Panginoon? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag kayong manghinagod.
Totoo, yung sa 7 araw, makakaipon ka naman eh. Sa 7 araw, tabi mo lang 10 piso, 10 piso, makakapunta ka rito. Meron po pamasahe, pabalik. At ang pagpapala ng ating Panginoon, tandaan natin, isang beses lang na maulit mo ang ating Panginoon, hahanapin ka niya. Kaya sabi ng ating Panginoon, yung 99 na nandito sa loob, hindi mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, yung isang kaluluwa, hahanapin ka niya. Kaya nga kami, yung walang kaluluwa rito, responsible kami. Responsible ako. May pananagutan ako ron. Pero, kapag ikaw naman ang nagwala ng sarili mo sa ating Panginoon, responsible ka na sa buhay mo. Di ba kapatid na nene? Yes. Oh. Kaya nga ikaw, kung minsan, huwag na pupunta sa kaliwa. Huwag mo na pupunta sa kanan. Diretso lang. At ang pagpapala ng ating Panginoon, diretso rin sa iyo. Bullseye ka sa ating Panginoon. Pagpalain tayo. Amen.